Gumoys eh. Okay. Magandang gabi. Sir, pakikwento gaano kalawak ang Espanyol? So, ano siya, total of 4.1 kilometers, 1,162 na ilaw at 24,000 lumens. No? Ito ay programa ng inyong pamahalang lungsod kung saan isa sa inire-request sa akin ng mga netizen, lalo na yung mga nagdi-deliver ng pagkain sa motor, yung mga dinadala sa mga bahay-bahay, mga Grab, no? Marami na aksidente dito, dala na madilim talaga ang ilalim ng Skyway. With that, nung pag-upo ko, at saka si Vice Mayor Chi, mga kasama ko, nagulat kami, wala naman kami kakayanan. Pangarap lang ang meron kami para tugunan ang kaligtasan ng ating mga nagmamaneho ng 4 na gulong at 2 gulong. Okay. Sabi ko kay Engineer Randy Sadap, pwede ba magplano tayo? Gawa mo na sukat at gusto ko yung nangyari sa Top Avenue noong first term natin, gawin din natin sa lahat ng Skyway na nakapaloob sa Maynila. From the boundary and all the way kung saan madilim na madilim. Now, with the good heart of Ramon Ang, nagsulisit kasi ako sa kanya, umabot ng 20.8 million pesos yung project. At ito ay dinonate ng buong ng San Miguel Corporation. Ay, pinagpapasalamat din namin sa Skyway, sa Toll Regulatory Board, yung mga national agencies and GOCCs. Hindi naman namin mapagtatagumpayan to, kundi rin namin sila partner. So, private sector, national government, and your local government. Excited ako para sa inyo. At least ito'y makatulong na maiwasan ang aksidente ng ating mga nagmamaneho sa lugar natin. Mayor, ilang barangay po ang nasa sakupan? Good question. 32 barangay ang yung inikutan natin. 32 barangay. In fact, nabilinan ko si Director Joel Par na kung po pwede pakiusapan yung mga barangay na alagaan yung ilaw. Baka kasi maakyat na naman kami, matanso na naman kami, isayang naman, di ba? Natutuwa rin sila kasi mababawasan na snatcher o hold-upper at saka katulong namin silang magme-maintain. But be that as it may, we will continue to fire it up itong lugar na to para sa kaligtasan ng lahat. Mayor, speaking of infrastructure, yung nangyari nung riot, maraming mga nasirang facilities. Kamusta na yun, Mayor? Naayos na umabot sa, yes, most of it, especially yung superficial peaks, no? Yung mga pininturahan nila na napinturahan natin. Basta ang total damage halos is 10.4 million pesos combined. Yung private, yung MMDA at saka City of Manila. Now, kanina, nagsusulisit na ako sa mga private corporation to permanently fix the area. Kasi temporarily talagang inayos ng inyong pamahalang lungsod overnight yung buong recto at saka Top Avenue, Loton hanggang doon sa tulay ng Santa Cruz. Mayor, were we able to file cases na? Yes, it was filed already before the court. 192 of them. How about po sa pondo, magkano po ang inilaang pondo natin para sa pagkaka-renovate doon sa area ng Naito? Wala. Nanguusog lang ako. Nanlalaway lang ako. Hindi, talagang kailangan kong mamalimos eh. Kailangan mamalimos tayo, so be it. Meron tayong ginastos yung logistical cost nun ng city. But yeah, katulad nun, Poison, Davis, talking to them now to put some better aesthetics in the area. And those na mga nabasag na galing din sa private sector, kung pwede i-revive nila yung kanilang mga
istruktura doon at no cost to the city, hopefully. Isa pa doon, yung sabi ko yung mga ilaw, kung pwede, baka pwede na rin palitan ng bulb or lamppost head. Sir, last point, Sure. Message na lang siguro dun sa ating mga nasa barangay at dun sa publiko para at least maging secured yung kanilang area. Muli, una, salamat sa Diyos. At nakakaraos tayo kahit na pero nais ko rin pasalamatan ang San Miguel Corporation, PRB, Skyway, lahat ng mga national agencies na partner natin. Ang ating 1.5 month na nabistino dito, ang ating city electrician Randy Sada at kanyang mga tao at sa mga barangay, mga tanod at mga kasama ko sa Consejo ng Maynila at sa West Manila. Mga batang Maynila, mga minamahal kong lolo't lola, nanay tatay, para po sa inyo to. Sa mga dumadako naman sa Maynila, I hope this can help you, travel safe while traversing the city of Manila. We'll do more, we'll do better. Piyahit-piyahit lang, tandaan lang. Hopefully, basta every inch, meters, kilometers, we'll try to reach it. Yawa ang Diyos. So muli, mag-ingat kayo pag lumako kayo at sana'y lagi kayong maging ligtas at gabayan kayo ng Diyos na makauwi kayo ng buwan na ayos. Mayor, sorry. Sure. Hindi po lang po yung topic na gabi. Nagkaroon po ng bomb threats. Any comment? So wala naman. Ano lang naman kasi maraming yung mga chat group na wala namang gamit. So, Mayor, sorry, off topic ako, Mayor. If I remember correctly, nung Undoy, yung LGU ng Cebu, malaking tulong iniambag dito sa LGU ng Manila. Are we willing to extend help also? we did that also in yung malaking bagyo nila no, malapit na kasagsagan ng pandemya. And today, as we speak, our teams of doctors, nurses and medical supplies, and our teams from MDRRMO through the leadership of our director, Arnel Angeles, they are on their way to Cebu. We already coordinated and kahit na kaunti man lamang mga medical professionals, makatulong man lang kami sa kinakaharap ng ating mga kababayan Cebuano na may mga kamag-anak din sa Maynila. Nakikiramay tayo sa pamilyang nandoon. Ito, tutulong kami ng pamahalaan sa inyo. Apart from the medical team, ano pa po yung... mga medicines and other materials like that made in the city. I really wanted them to be safe. As far as the city is concerned and the NPD, we'll do our best. Pero I hope baka mag-prank lang or one way of saying walang pasok. Maraming possibilities. I hope they should not be doing that. And I am calling also the attention of LaSalle leadership to investigate internally to help the investigation of the Philippine National. Mag-ingat kayo, napuyat kayo. Thank you, Mayor. Thank you po, guys. Thank you very much. Good luck sa inyo.